Amihan Stories presents Forced Engagement with a Billionaire. Written by Jean Chua. Let's do this again next time, ha, Layla? Ikaw rin, Concepcion, iha. It's been years since the last time I saw you. Oh, siya, kailangan na naming umalis. We still have a few engagements to finish this day. Pagkatapos ng 2 oras na pag-uusap at ilang plato ng mamahaling pagkain, umalis na sina Mr. and Mrs. Milos. Naiwan sa pribadong silid si Concepcion kasama ang kanyang mommy. Ma'am, nagustuhan kaya nila ako? Inubos ng mommy niya ang laman ng wine glass bago ngumiti sa kanya. What's there not to like about you, love? Maganda ka. You behave well. Walang manugang ang tatanggi sa'yo. Ibinaba niya ang tingin sa sariling plato. May natitira pang piraso ng gulay. Wait for me, mommy. Tatapusin ko lang to pagkain, sayang naman. Sige lang, iha. Naiiling na tumawa ang mami niya. You know, hindi tayo mapag-aksayang tao. Bakit tayo pinapahirapan ng ganito? I was never a bad mom. Matinong businessman naman ang ama mo. Bakit tayo nababaon sa utang? Nawala ng ganang kumain si Concepcion pero pinilit niyang lunukin ang mamahaling pagkain. Ngayon lang to, mami. Nakita mo naman sina Mr. and Mrs. Milos. Oras na maikasal kami ng anak nilang si Kozak, hindi na tayo mamamroblema sa business ni Daddy. Napapikit ang mami niya. You know, this is what I feared the most. Paano ka rerespetohin na magiging asawa mo kung ganito ang simulan niyo? I don't believe he's going to be okay sa napagkasunduhan namin ng parents niya. Look, he's not even here. Itinabi niya ang plato at pinunasan ng bibig. Mom, he's just busy. Marami siyang club na minamanage. It's okay. Kilala mo rin ako. Hindi ako basta-basta magpapaalipin lang sa kung sino. In fact, I'm going to his office later. Kikilalanin ko siya at sasabihin ko agad sa'yo kapag may problema. Rest assured, Mommy. We needed this the most. Kaya okay lang na mag-adjust tayo. Nangatal ang labi ng ina. Tumayo ito upang yakapin siya. I'm so happy to have a mature, level-headed and determined daughter like you. Minalas man tayo sa business pero pagdating sa'yo, bawing-bawi naman ang lahat. I would never change a thing about you. Iha, you're my greatest pearl. So precious. Napabuntong hininga siya. Masaya siya dahil sa narinig, pero sa kabila nun may kirot ng pangamba. Hindi niya mapigilang ibulong sa hangin. Kakayanin ko ba to? Paano kung di ako magustuhan ni Kozak at iatras sa mga magulang niya ang deal? Hindi na nila kayang umutang sa bangko ngayon. Sige na, ma'am, ihatid muna kita sa bahay. Thank you, anak. Hindi niya agad napuntahan ang main branch ng club ni Kozak kinahapunan. Binulabog siya ng maraming tawag mula sa mga kapamilya nila na nais makibalita sa kanilang problema. Nang makarating siya ay 9:00 na ng gabi at parami na ng parami ang customer sa loob. Lumapit siya sa bouncer. Is Kozak Milos here? Inihapit ni Concepcion ang suot na cardigan sa katawan. Please tell your boss. Concepcion ng Fortaleza wants to talk to him. Bahagyang umiling ang lalaki. Miss, hindi ikaw ang unang naghanap kay boss ngayong gabi. Yung nauna sa'yo, kinaladkad namin papunta sa malapit na basurahan. Anong sadya mo? Bumilog ang mga mata niya. Pakisabi, inimbitahan ako ng parents niya. Just please tell him my name first. Kinalikot ng lalaki ang earpiece na suot. Boss Kay, may Concepcion Fortaleza dito na naghahanap sa'yo. Utos daw ng mga magulang mo. Umayos siya ng tayo at hinintay ang sagot ng lalaki sa kabila. Tiningnan siya ng bouncer mula ulo hanggang paa saka sinabing, Ang layo sa type mo, boss. Patpatin, may kaliitan. Mukhang di marunong uminom ng alak. Baka nga himatayin lang to sa usok ng sigarilyo pag pinapasok ko. Lumamig ang sikmura niya. Inilihis niya ang tingin sa gilid. Ayaw niya mang dibdibin ang narinig ay hindi niya maiwasang mailang. Ngayon lang siya na insulto ng ganon. I can drink wine, just perfectly fine. Thank you. Inis na sabi niya sa isip. Boss, sigurado kayo? Tumawa ang bouncer. Sige na. Tingin ka muna rito, itong hagdan pakyat, tapos sa second floor. May naghihintay sa iyo ron para asikasuhin ka. Good luck. Thank you. Hindi na niya muling tiningnan ang bouncer at tinahak na ang daang itinuro nito. It was dark. Kahit ang paiba-ibang ilaw ay masakit sa mata. Ikinabit niya ang glasses na nakatago sa bulsa saka pumanhik ng hagdan. Palakas na rin ang palakas ang tugtog.
Miss Fortaleza? Dito po. Thank you. Huminto ang babaeng staff sa harap ng isang silid. Kumatok ito ng ilang beses bago nagpaalam at umalis. Mauna na po ako, ma'am. Tumango siya at hinintay na bumukas ang pinto. Mahigit 10 segundo na siguro siyang nakatayo sa harap ng pinto, pero wala man lang lumabas para sa kanya. Hindi man lang umikot ang doorknob o sumilip ang taong gusto niyang makita. Kaya siya na mismo ang kumatok. Wala pa ring tugon. Bahagya siyang nainis. May ginagawa ba siya sa loob kaya ayaw niya akong pagbuksan? Dahil sa inis ay muli niyang kinalampag ang pinto. Ngayon ay mas malakas. Bumukas yun sa wakas. Ipinanganak ka bang bingi? Pabarang na tanong ng lalaki. Sinabi ko nang come in. Napakurap siya. Hindi ko narinig. Ang lakas-lakas ng tugtog ko. Walang problema ang staff ko pagdating sa pandinig. They can hear me just fine. Ikaw lang siguro talaga tong bingi. I'm not your staff. Bisita ako. Kapag may bisita ka, dapat pinagbubuksan mo sila ng pinto. Kozak turns out to be a very tall man. Umabot lang siya sa balikat nito. Umiling ang lalaki. We're not even married yet, pero heto, pinapangaralan mo na ako. Hindi pinansin ni Concepcion ang sinabi nito. Pumasok siya sa loob ng opisina. Malinis at magarbong disenyo. Agad na napalagay ang kanyang loob. At the very least, he's a neat person. Kung madungis ito, hindi niya ito kakayaning pakisamahan. This is our first time meeting. 28 years old na ako. I'm the former R&D director of Fortaleza Motors. It's nice to meet you. Sit down. I'm guessing, alam mo na ang pangalan ko. 32 years old this year, and I'm the owner of this club. Inayos ni Kozak ang mahabang buhok. Kumuha ito ng baso at alak mula sa cabinet. Hindi ba't wala na ang Fortaleza ngayon? Our company is still thriving. Ilang buwan mula ngayon, Fortaleza Motors will make a comeback. I'm sure of that. Bumunghalit ng tawa ang lalaki. I'm sure you and your family will definitely make a comeback. Kaya nga pumayag kang pakasalan ako, diba? It's for money. Naging matabang ang ngiti ni Concepcion. Anong mali sa pagpayag ko? Ang pamilya mo ang nagbukas ng deal. I just agreed. Di ko maintindihan kung bakit para bang kasalanan ko pa na pumayag ako sa gusto mangyari ng parents mo. Namilog ang mga mata niya noong may mapagtanto. Hindi ka ba informed sa nangyaring usapan? Nagsali ng alak ang lalaki sa 2 baso. Ibinigay nito sa kaniyang isa at inisahang lagok ang para dito. Just take a good look at me, Miss Concepcion. Mukha bang nangangailangan akong kumontrata na mapapangasawa? Iniwasan niya na tingnan ng matagal ang lalaki. He looks good. Damn it. Ngunit ano ngayon? Looks are not everything. Beauty will fade. Baka walang makatagal sa ugali mo kaya ginawa to ng parents mo. Pasimple siyang umirap. No offense meant. I'm just looking at the bigger picture. Bumagsak ang panga ng lalaki. Tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Nagkaroon ako ng 3 ex. At wala ni isa sa kanila nagsabi ng ganyan sa akin. Tumango siya. Good for them. Anyways, nandito lang ako para kilalanin ka. Ngayong nalaman kong di ka pala sang-ayon sa nangyaring usapan at mukhang ayaw mo sa akin. May I know if you want me to cooperate with you and cancel everything out? Habang maaga pa, ayoko madismaya sa akin ng parents mo. At isipin nilang ako pang may problema. Tumayo na siya at naghandang umalis. Hindi man lang nag-init ang puwet niya sa couch. Mukhang hindi nga talaga siya natipuhan ng lalaking ito. Concepcion, wait! Lumapit si Kozak hanggang sa sila ay magharap. Naamoy niya ang pabango nito. Kung magsalita ka, para bang walang problema sa'yo, kahit pa ako mapapangasawa mo. It's because I really don't have any problem with the idea of marrying you. Kahit naging antipatiko ito, ayos lang. Basta ba handa ito magbago. Hindi ko alam kung bakit tila ba't desperadong-desperado si na mama na pakasalan kita. Pero sige, I agree. Pinasadahan ito ng tingin ng mukha niya. I approve. Ngayon, anong gagawin natin? Kumurap siya at umatras ng konti. Anong ibig sabihin nito? We tolerate each other. Hindi kita papakalamanan. You do what you usually do. Ganun lang ba kadali yun? This is marriage you are talking about. Nagkibit balikat siya. Hindi pa ako. Nagkaka-boyfriend, so I'll never know what is it like to be in a relationship. Isa pa, this is just a deal. Let's just treat each other with respect. Namaywang si Kozak. Tila ba nabigla ito? Wait, teka nga ulit. Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? At 28?
Baka kung ano ang isipin ng lalaking ito tungkol sa kanya. Naiiling na sumagot siya. There's nothing wrong with me. Sadyang naging busy lang ako sa kumpanya namin, kaya naubusan ako ng oras para makipag-date. Natutop ng lalaki ang bibig. Kung hindi ako papayag sa deal, maghahanap ka ba ng ibang lalaki na papakasalan para sa pera? Nag-init ang mukha niya. Hindi ganun yun. Hindi siyang nag-endorso sa sarili. Ang pamilya ni Kozak ang mismong lumapit sa kanila. This is the only time na in-entertain niya ang ganun. Think what you want to think, Mr. Kozak. Just let me know kung tatanggihan mo ba ako. Kumuha ng calling card si Concepcion mula sa wallet at inilagay yun sa table. Mabilis siyang umalis ng opisina ni Kozak at halos patakbong umuwi. That man, ang hirap pasukin ng kokote niya. Reklamo niya sa sarili. Sure, he looks good, he smells good, at mukhang malinis din siya sa paligid. But then so what? Ang hirap kausap. Matapos mag-ayos para matulog, ay may natanggap siyang text. I'm sorry kung nainis ka man sa akin kanina. I meant what I said. I agree to the deal. Good night. Saglit na tumigil ang paghinga niya. Finally, a good text. Hindi gaya ng pa-concern na mensahe mula sa malalayo nilang pamilya. Kunwari nangangumusta pero gusto palang pagpiestahan kung ano man ang natira sa yaman nila. Nireplyan niya ang lalaki. Ayos lang yun. Alam kong nabigla ka lang. But please, approach me the right way next time. Sweet dreams. Sana talaga sa pagising niya ay maganda naman ang bungad ng umaga. Sawa na siya na lagi nalang problema ang nakikita. Dumaan ang ilang araw at nagkita muli ang pamilya Milos at Fortaleza. Ngayon ay kasama ni si Kozak bilang formal na pagpayag nito sa usapan. Oh, look at them, Laila. Bagay na bagay ang mga anak natin, di ba? Inabot ni Mrs. Milos ang braso ni Concepcion at niyakap siya. She's a very cute woman. Akala ko sa panaginip ko lang makikitang ikasaltong si Kozak. Ngumiti si Kozak at inalalayan siya sa pagupo. Order whatever you like. Nung mapirmi sila sa silya, ay sakalang binalingan ng lalaki ang sariling ina. Ma, I'm still young. May plano ako sa buhay. Mukhang wala, no? Umirap ang matanda. Lalo na kapag naririnig kong umuuwi ka ng 3:00 ng madaling araw at kung sino-sinong babayang nakaka-date mo. I get so scared. Tumikim siya. Nababahala niyang tiningnan ng sariling plato. Tinapik siya ni Kozak na kanyang katabi. Don't believe mama. Di ko alam kung ba't niya sinasabi yun, but I don't sleep around. 3 pa lang ang naging ex ko, okay? Pagpapaliwanag ng lalaki kahit hindi naman siya nagtatanong. Bahagyang napangiti si Concepcion. Wala naman siyang magagawa kung talagang ang babaero si Kozak, lalo pat arrange lang ang kanilang relasyon. Gayunpaman masaya siya dahil sa sinabi nito. Marami pa rin ang 3. Ako nga ni isa wala eh. Tugon niya rito. Pinaningkitan siya ng lalaki. Umiling naman siya at saka binalingan ang mga magulang. Mommy, Daddy, go on. May gusto ba kayong orderin? It's okay, love. Don't mind us. Sagot ng kanyang mommy. Tipid naman ang naging ngiti ng kanyang ama. Mukhang ayaw sa akin ng papa mo. Bulong ni Kozak. Bumuntong hininga siya. Mabuti na lang at malaki ang mesa at hindi naririnig ng mga matatanda ang kanilang bulungan. Kahit sino namang tatay maiinis, basta ba narinig nilang babaero ang lalaki mapapang-asawa ng unikaihan nila? Pumalatak ang lalaki at bumulong sa kanya. Whatever. If he's so capable, umalis siya sa hapag. Tanggihan niya ngayon mismo ang usapan. Kung talagang kaya kang protektahan ng tatay mo, hindi mo kakailanganing gawin to. Kaya wag siyang maginarte. Natigilan siya. Ibinaba niya ang hawak na table napkin at hinarap ang mga magulang. Ma'am, Dad, Tito, Tita, I have to excuse us both. Kakausapin ko lang to si Kozak. May problema ba, Concheng, anak? Tanong ng kanyang ama. Wala po, it's a personal thing. May kailangan lang akong itanong sa kanya. Go start without us, please. Tumawa si Mr. Milos. Sige lang, iha. He's all yours. Dahan-dahang tumayo si Kozak. Tinitigan niya ito ng mariin, saka ito pinauna papunta sa pribadong parte ng restaurant. Hindi ko nagustuhan ang pamamaliit mo sa dad ko, Mr. Milos. Nag-init ang kanyang mga mata dahil sa galit. Your parents seems to genuinely like me. Nire-respeto ko sila, kung kaya hindi ko kayang maging bastos na gaya mo. I expect you to do the same. Respect my parents.
as I do with your family. Iniangat ni Kozak ang mga kamay na tila ba sumusuko. Fine, sorry. Hindi ko lang mapigilan ang bibig ko. Mukhang ayaw sa akin ng papa mo pero at the same time, pumayag siya na makasal ka sa taong hindi mo lubos na kilala. Napaka-hipokrito kasi ng dating. You can't expect me not to judge, Concepcion. Ito nakikita ko. Kumalma siya sa wakas noong marinig ang sinabi nito. Napapikit siya bago nagsalita. Hindi siya pumayag, Kozak. Ako nagpumilit. Paliwanag niya. Mas gugustuhin ni Dad na mabaon sa utang. Kaysa ibenta ako, okay? Ako ang lumuhod sa harap niya para gawin to. Ayoko mapahiya si Dad sa mga kasosyo niya. Ayoko madismaya ang mga nagtatrabaho sa amin. Gusto ko magpatuloy ang kumpanya hanggang sa huli. Kozak, hindi lang to para sa yaman, okay? Pawis at dugo ni Papa ang pinagmulan ng kumpanya namin. Bilang anak niya, masakit makita na feeling niya failure siya. Naiintindihan mo naman siguro, di ba? Unti-unting umatras ang lalaki hanggang sa mapasandal ito sa pader. I'm sorry, hindi ko alam. Tumingala siya at minasahi ang kumikirot na leeg. Sa susunod, magtanong ka muna bago mag-isip ng kung ano-ano. Hindi lahat maiintindihan mo agad sa unang tingin. Pasensya na. I will treat your parents better. Paghingi nito ng dispensa, tumango siya. Ano nga pala ngayon, kung totoo ang binenta ko ni Dad para sa pera? Hindi naman ako ikaw, pero mas apektado ka pa sa akin. Tumawa ng bahagya ang binata. Naging matamlay ang mga mata nito. Alam mo ba kung anong itsura mo nung una kita makita? Nakadungaw ako sa glass wall ng opisina ko nung dumating ka sa club. You look so out of place. Heto si Miss Prim and Proper. Pumunta sa club para alokin ako ng kasal. Nakakainis na medyo nakakatawa kung iisipin. Mukhang di ka pa nakakatikim ng sigarilyo sa buong buhay mo eh. Do you really know what are you putting on the table, ha? Concepcion? Your innocence, your virginity, your care. All for a guy like me. Ayaw man kita, pero hindi ako makatanggi dahil iniisip ko, paano kung masamang tao ang papalit sa akin? I can't explain it. Ngumuso siya saka humalukip-kip. Hindi kita maintindihan. What's your point? Namaywang ang lalaki. Sige, ipagpalagay natin na ganito. Kapag ba nagkasalubong tayo sa daan, mapapatingin ka sa akin at may isip mong, itong lalaking to, he's a husband material. I want him. Tall, fit, and handsome? Bakit naman hindi? Basta ba't huwag lang ito magsasalita para hindi malaman na masama nitong ugali. Sa isip-isip niya, iniiwas niya ang tingin at hindi sinagot ang lalaki. Pumalatak na naman ito. See? Hindi. Ang point ko, sana hindi mo na kailangan gawin to. Yung dapat mapapakasalan mo yung taong gusto mo mismo. Your first time is going to be a sacred memory. Umiling siya, tumalikod na. Hindi ko sinabing hindi kita magugustuhan. If this problem didn't happen at makakasalubo kita sa daan, ang sagot ko sa tanong mo, why not? Pinangunahan niyang lalaki sa pagbalik. Humupa na ang kanyang inis, kaya natural na ang kanyang pagngiti. Hindi na pilit at alanganin. Your face is so red, Iha. Hindi naman ba kayo nag-away? Tanong ng kanyang ina. Agad siyang umiling. Hindi po, masyado lang po mainit. Maya-maya pa ay bumalik na si Kozak sa kanyang tabi. Namimilog ang mata nito sa tuwing nagtatama ang kanilang tingin. Really, Concheng? Kahit dito mangyari, magiging interesado ka sa akin? Tanong nito. Kumunot ang kanyang noo. Don't call me that. Hindi tayo close. Stop asking. I'm your fiancé. Pwede ba kitang tawaging Concheng? Napangisi si Concepcion. Fiancé? Akala ko nagdadalawang isip ka pa rin hanggang ngayon. Sumeryoso ang titig ng lalaki. I've decided. Ilang beses na kita nadidismaya mula noong unang pagkakataong magkita tayo. I won't do it again, believe me. Bahagiya siyang natigilan. Aasahan ko yan. Well, mas nakakatanda ako sa'yo, pero mas kalmado ka kaysa sa akin. You're so mature. Maybe I should learn from you. Dumating sa wakas ang kanilang order. Tinuhog niya ang kamatis sa kanyang plato at isinalin yon sa pagkain ni Kozak. Hindi niya talaga gusto ang lasa ng lutong kamatis. I have an immature side too. Sabi niya sa lalaki sabay turo sa pagkain nito. Iiling-iling na kinain ng lalaki ang kamatis at winika. Kita ko nga. Hindi matanggal ang ngiti niya habang kumakain.
Sa tingin niya, napalagay sa wakas ang kanyang ama na kanina pa panay ang nakaw ng tingin sa kanila ni Kozak. It's okay. Aniya sa isipan. Everything is going to be okay. Ihatid na kita pauwi. Offer ni Kozak nung makitang nauna na sa pag-uwi ang parents niya matapos kumain. I cleared my schedule para sa araw na to. Sayang naman kung uuwi agad ako at magmumukmok. Hindi ka ba makikipag-meet sa mga babae mo? Sabi ng mama mo marami sila. Ayoko namang makipagkompetensya pa. Pabirong sabi niya na ikinahinto nito saglit. Hey, sabi nang huwag ka masyadong magpapaniwala kay mama. Umirap ito. She wants me to like you. At boto siya sa'yo para sa akin. Pero gumagawa siya ng kwento. Di ko maintindihan. Pumayag siya na ihatid nito. Sumakay siya sa kotse ng lalaki at lumugar sa passenger seat. May iba ka pa bang kapatid? Baka naman only son ka, kaya ganun si tita sa'yo. Mostly, protective ang mga nanay sa uniko ihon nila. Nagkibit balikat si Kozak. Ang lahat ng atensyon ni mama, napunta na kay Penelope. Nakababata akong kapatid na may sakit sa puso. She's 14 this year. Yun din ang dahilan kaya maaga akong bumukod ng bahay. Ayoko makihati sa atensyon ng parents ko. Gusto ko, kay Penelope sila mag-focus. Mas kailangan niya ng alaga nila. Napangiti siya. Kaya naman pala napaka-agresibo mo nung una. Naaalala mo ba kapatid mo sa akin? Oo. Nalukot ang mukha ng lalaki. Naisip ko lang, what if si Penelope malagay rin sa posisyon na gaya ng sayo? Magngingit-ngit ako sa galit. Konti lang ang matinong lalaki sa mundo konsepsyon. And until now, di ko alam kung tatagawagin ko ba ang sarili ko na matino o hindi. Dahil may mga araw pa rin na makasarili ako. Kaya naman sinasabi ko sa iyo nung una pa, mag-isip ka na maigi, hindi ito biro. Tumahimik siya at pinagmasdan lang ang mukha ni Kozak. Para sa kanya, matino naman ito. Isa pa napaka-honest nito sa damdamin nito at mabilis itong mag-apologize kapag sinabi niyang hindi niya gusto ang ginawa nito. Kaya ko ang sarili ko. Kapag nahihirapan ako, magsasabi naman ako agad. Sabi na lang niya. Sisikapin kong hindi ka maghirap, okay? We'll make it work, somehow. Ngumiti siya, dahilan para lumalim ang kanyang biloy sa pisngi. Magsasalita na sana siya nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Hello? Bungad niya. Napatawag ka, Camille. Konsyeng, wala ka na ba talagang time para sa lunch ng business itong best friend mo? Pa-baby, nalitan niya ni Camille. Huy ha, ilang linggo na tayong di nagkikita. Nung isang buwan ko pa binigay ang invitation. Pero heto ka, at isang oras nang late. Oh damn, daing niya. Wala sa sariling inabot ni Concepcion ang braso ni Kozak at tinapik-tapik yun. Kozak, lumiko ka, may pupuntahan pa pala ako. Ibinaba ng lalaki ang tingin sa kanyang kamay. Pero hapon na, Concepcion, paano kung abutan ka ng gabi? Magtataksi na lang ako pa uwi. Binalingan niya ang kausap sa kabilang linya at sinabing, papunta na ako dyan, Bes. Sorry na, nawala lang sa isip ko. It's okay, basta ba humabol ka, okay? Marami akong pag-games dito. Sayang naman kung di mo makita. Effort na effort ako rito, no? Napangiti siya. Aabot ako, susuportahan ko ang business mo. Binanggit niya kay Kozak ang address matapos ang tawag. Doon mo na lang ako ihatid. Pasensya na ha. It's okay. Busy ka pero may mga kaibigan ka pa rin pala. Akala ko friendless ka nung una. Komento ng lalaki. Mula college pa tong kaibigan ko na to. Ngayong nagbukas siya ng sarili niyang makeup brand. Nakaka-proud nga eh. Pinaningkitan niya ang lalaki. She's not single. Baka interesado ka. Umiling si Kozak at natatawa siyang nilingon. Baka mailang ka kapag nalaman mo kung kanino ako interesado sa ngayon. Kanino nga? Nag-init ang batok niya. Inayos niya ang buhok para itago ang pamumula ng tainga. May parte sa kanya na sinasabi ang pangalan niya ang isasagot ng lalaki. Ba't ba ako may ilang? Okay. I like Megan Fox, yung model at artista. May pilyong ngiti sa labi ng lalaki. Lalo na ang mga mata niya. It's nice. Bumagsak ang sikmura niya. Inirapan niyang lalaki ng palihim. Sabi mo maiilang ako kapag nalaman ko kung sino. Yeah, kilala mo ba siya? Hindi. O edi nakakailang kasi hindi mo kilala. Bumuga siya ng hangin at tumango. Sabi mo eh. Hindi niya na muling kinausap ang lalaki hanggang sa sila ay makarating sa destinasyon.
Hey, huwag mo kalimutan tong purse mo. Paalala ng lalaki. Akmang kukunin niya ang gamit nung baliktarin ni Kozak ang kamay at pinagsiklop ang kanilang palad. Bumagsak ang pitaka sa upuan ng sasakyan. Kumabog ang kanyang dibdib pero hindi niya makuhang tingnan sa mata ang lalaki. Galit ka ba sa akin? Tanong nito. Agad na umiling siya. Hindi, ba't naman ako magagalit? Bigla ka kasing tumahimik. Dapat marami kang tanong sa akin. Di ako sanay na walang ingay basta nandyan ka. Tumalim ang mga mata niya. Gusto mo bang binubungangaan ka lagi? Masokista ka ba? O yan, ganyan, magalit ka. Pinisil ng lalaki ang kanyang pisngi. Mas gumaganda ka, lalo kapag namumutok sa inis yung pisngi mo. Parang siopaw na busog. Kozak, banta niya sa lalaki. Biteo! Bumungis-ngis ang binata. Nasaan na yung salamin mo sa mata, ha, Miss Minchin? Para sa astigmatism ko lang yun. Mali ko ba na parang laging may Pasko sa club mo? Tinampal niya ang kamay ng lalaki at pinagsabihan ito. Feeling close ka sa akin, tabi dyan. Ano pa bang ina-expect mo sa ganung lugar? Siyempre, madilim. May neon lights, may ingay. Nagulat si Kozak at bumaba na rin mula sa sakyan. Tara, let's get inside. Sasama ka? Humalukip-kip siya. May invitation ka ba? Nagkibit balikat ang lalaki. My supposed fiancé is going inside. Ako ang +1 mo. Sige na. Ihatid kita pa uwi pagkatapos. I'm your designated driver for tonight. Lumapit siya at humawak sa braso nito. Sige, baka kasi magkayayaan na uminom after this. Ayos lang sa'yong gabihin? Naglabas ang panyo si Kozak mula sa bulsa at pinunasan ang noo niya. Ayos lang po. Go on, have fun. Concepcion? Pagtawag ni Camille na talagang hinintay siya sa tanggapan ng hotel. My gosh, girlie! Hi, Bess. Ito nga pala si Kozak. Alanganing nilingon niya ang lalaking katabi. Tumikim ito saka mismong nagtugtong. Don't mind Concheng. Nahihiya lang siya. I'm Kozak Milos. Fiancé nitong kaibigan mo. Namilog ang mga mata pati na rin ang bibig ni Camille. Nagpapaling-paling ang tingin nito sa pagitan nila ng lalaki. OMG! Napahalakhak siya. Bes, sige na. Unahin mo muna natin tong lunch mo. Fine, pero pagkatapos nito magkwento ka ha. Napakabiglaan, beshi ko. One moment, and BSB ka. Tapos sa isang iglap, ikakasal ka na. Nakakatakot yung progress mo. Ikagugulat ko na lang kapag may tinatago ka na palang anak na 12 years old na. Pabiro siyang umirap. Sobra naman yung anak na 12 years old, Bes. Aba naman, natututo ka lang magsikreto. Komento nito pagkatapos ay nagpatiunan na. Sinundot ni Kozak ang tagiliran niya dahilan para siya ay mapaigit. Kozak, ano ba? Hindi mo pa nasasabi sa mga kaibigan mo yung tungkol sa problema niyo? Tanong nito. Ngumuso siya. Nagsusumikap na ngang magsimula ng business tong best friend ko. Baka imbis na mag-focus siya rito, ikawaan niya pa ako. Kailangan niya ng pera para ipuhunan dito. Di ko naman gustong manghiram pa sa kanila. Bumuntong hininga ang lalaki. Miss Independent, kahit kailan ba humingi ka ng tulong sa iba kapag hirap ka na? Napalunok siya dahil sa pagiging ubod ng seryoso ng lalaki kumakatingin. Oo naman. Nandito ka sa tabi ko, di ba? Ito ang unang pagkakataon na nilulok ko ang pride ko para maisalba ang pamilya namin. Alam ko kung hanggang saan lang ang kakayanan ko. Namulusa ang lalaki. You had an accident nung bata ka pa, di ba? Narinig kong binanggit ng mami mo yun kanina. Tanong nito. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, nabangga ako ng tricycle nung minsang nag-cutting class ako kasama ang mga friends ko nung high school. Since then, hindi na ako lumabag sa kahit anong utos ni na mama at dad. Napunit ang legs ko nun. May malaking peklat dito hanggang sa panloob na banda nitong binti ko. Isa to sa mga insecurities ko kaya ayokong magkanobyo. Baka pandirihan nila ako kapag nakita nila. I don't wear short skirts too. Ipinilig ng lalaki ang ulo. Pwede mo naman yung ipatanggal through medical means, di ba? Tumawa siya. Oo naman, kaso nung unang ginamit ko siyang warning para sa sarili ko to remind myself gaano kasakit ang magkamali ka. Next is, I use it as a reason para di na muna ako makapag-date. Focus muna ako sa trabaho at kina mommy at daddy, ganyan. Ngayon na nagkaganito ang lahat, I just don't have the money to get it fixed.
Sa palagay ko, ayaw mo lang talaga yung alisin. Hinuha ni Kozak. Well, oo. Kapag naisip mong salitang peklat, ako agad maiisip mo, sa laki ba naman ito? O diba? I'm very unique. Ako lang ang may ganito na kilala mo. Nagtakip na mukha si Kozak. Agad na bahala si Concepcion pero maya-maya, napansin niya na umuuga ang balikat nito. Umiiyak ka ba? Gulantang na tanong niya. No. Anito sa pagitan ng pagtawa. Hayaan mo muna ako rito. Ubusin ko lang tong saya ko sa gilid. Sige na. Namaywang siya. Pinagtatawanan mo ba ang peklat ko? No. Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi, seryoso. I just find you so endearing, sweetheart. Pagkatapos sabihin yun ay saglit na natigilan si Kozak. Tinakpan nito ang bibig at hindi siya matingnan sa mga mata. God, ngayon napapa-sweetheart na ako sa'yo. Fudge, what's next? Daing nito. Napangiti siya. You can call me sweetheart, ayos lang. Umiling ang lalaki at tinapik ang kanyang balikat. Wala ka talagang ka-idea-idea, no? Smart ako. I'm full of ideas. Achiever din. Pagbabahagi niya. I can play the piano. Opo, sige na. Ikaw na ang pinakamagaling. Napatingin na lalaki sa stage. May palaro sila, oh. Nang humarap siya ay nakita niya agad ang kakaibang kislap sa mga mata ng kaibigang si Camille. Concheng! Let's meet Lady Concepcion Fortaleza. Please make way. Bati nito sa mikropono. Wala na siyang nagawa kundi pagbigyan nito. Pinuntahan niya ang babae at iniwan si Kozak saglit. To prove na ang CM matte lipstick ay transfer proof. Let's have Miss Concepcion demonstrate to us the power of this magnificent product. Napangiti siya at game na nagtanong. Anong gagawin ko? Binura ni Camille ang kanyang naunang lipstick at pinahiran siya ng bagong produkto. Binigyan siya nito ng ilang segundo saka sinabing, Let's see with the kiss test. Isang matipunong lalaki ang umakyat sa stage at tumabi kay Camille. Nakasuot ito ng formal na puting shirt na nirolyo hanggang sa braso. Concepcion, please demonstrate. Ani Camille. Iniiwas nito ang mikropono sa bibig saka sinabing, Kiss mo siya sa dibdib. Sige na. Nag-init ang mukha niya. Nangatal ang kanyang labi pero hindi alam kung anong sasabihin. Hindi niya gusto pero naroon na siya sa stage at ayaw niyang ipahiya ang kaibigan. Isang lalaki ang umakyat sa stage at kinuha ang lipstick sa kamay ni Camille. Maingat na naglagay ang lalaki sa sariling bibig bago humarap sa kanya. Kozak? Gulat niyang wika. Kumindat ang lalaki sabay sinabi sa mikropono. This lipstick is good for boys too. Matapos maghintay ng ilang segundo, pinupog nito ng pagpupunas ang white shirt ng estrangherong katabi ni Camille. Imbis na kiss ay parang pahid ang ginawa ni Kozak. This product is transfer proof. 10 over 10. Must try. Huling bigkas ng lalaki bago kinuha ang kamay niya. Lumambot ang tingin ni Camille sa dalawa. Tumanguto sa kanya. Thank you, Mr. Milos and Miss Fortaleza. Kung hindi niyo alam, everyone, they are engaged. Masigabong palakpakan ang tumapos sa segment na yon. Agad na nagpa siyang umuwi si Concepcion kasama si Kozak matapos kausapin ang kaibigan. Ang sabi ni Camille, gusto lang nitong tansyahin ang relasyon nila ni Kozak. Hindi man siya magsabi ay alam nito ang problema niya, kaya naman nung makita nito si Kozak, ay agad itong nabahala na baka nga arrange lang ang kanilang relasyon. Nung makita ang reaksyon ng lalaki, ay nakampante na raw si Camille. Siya naman grabe ang hiya sa nangyari. Hindi maubos ang paghingi niya ng pasensya kay Kozak. Hindi ko alam kung ba't bigla niyang naisip yon. I'm sorry. Tumango ang lalaki. Nangyari na, wala na tayong magagawa. Duman muna tayo sa pharmacy. Baka may makeup remover sila. Ngayon lang ako nakagamit ng lipstick. Ibinaba niya ang tingin pero hindi niya pa rin maiwasang matawa. You look good actually. Pinapagaan mo lang ang loob ko. Ano, I look silly. Pero bagay sa yung red lipstick, Concheng. Napangiti siya. Talaga? You can wear it kapag may special occasion. Sa kasal pwede rin. Huminga ng malalim ang lalaki. Don't feel bad. Maliit na bagay lang yung ginawa ko kanina. You look uncomfortable, kaya sinugal ko na. Kulang pa nga to kaysa sa ginawa mo para sa amin. Kumunot ang noo ni Concepcion. Ha?
Wala naman akong ginawa ah. Meron. Naalala ko nito lang. It's been a long time, kaya nahihirapan akong alalahanin. May kinalaman yun sa aksidenteng nangyari sa'yo. The same time na nangyari yun, na-admit sa hospital si Penelope. She had a complication at kailangan agad na masalinan ng dugo. Nagpumilit ang mama ko na itest ka. Kayong mga nasa hospital nung araw na yun. Miraculously, compatible kay Penelope ang dugo mo. Napahaba ang stay mo sa hospital dahil sa kapatid ko. Itinigil ni Kozak ang sasakyan. I finally get it, sweetheart. Kaya gustong-gusto ka ni mama at papa. Yun para maibalik kahit papano ang tulong na naibigay niyo sa amin dati. It was a life-saving death. Ngayon ko lang napagtanto. So, thank you. Natahimik siya. Namumuo ang mainit na luha sa kanyang mga mata. Nakalimutan na niya ang pangyayaring yun, pero may taong nailigtas dahil doon. Tumango siya ng mariin. Walang anuman, Kozak. It's good that she's fine now. Bahagyang tumawa ang lalaki. Nung nababalutan ka ng spotlight kanina sa stage, para ka talagang anghel. Kung nakita mo lang sanang sarili mo. I just had to get you out of there. Umarte ang pagiging makasarili ko and I'm thinking, kailangan maialis kita ron. Paano kung matipuhan ka nung lalaki sa stage? Tapos nagustuhan mo rin siya pabalik. It's delusional. Di ko rin alam kung bakit nagiging ganito ako kung mag-isip. Umayos siya ng upo. Para kang superhero kanina. Wala kang paki kung pagtatawanan ka. May issue ka o mapapahiya sa ginawa mo. Pero di mo ininda. I appreciate that. Kung ibang lalaki yun, di yun kayang gawin para sa akin. Lumawak ang ngiti ni Kozak. At hindi naman niya mapigilan ang mapahalakhak dahil sa lipstick nito. Umiling lang ang lalaki. Love all you want. Pero napakasaya ko ngayong gabi, Conching. Tumigil din maya-maya si Concepcion. Inabot niya ang kamay ng lalaki at tinapik-tapik yun. Ako rin, masaya ko. Kaya sa susunod, dapat sunduin mo ako lagi. Mag-usap tayo lagi. Naging mapungay ang mga mata ni Kozak. Itinago nito ang mukha sa steering wheel ng kotse saka sinabing, "We should go out and date more." Matapos bumili ng makeup remover, ay tinulungan niya na burahin ang lipstick sa lalaki. Malalim na ang gabi nung maihatid siya nito sa bahay. See you, Kozak. Bye, sweetheart. Nang humarap siya sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na nag-aabang. Was he okay, nak? Tanong nito. Opo, Daddy. Lumawak ang ngiti niya. I think this will work. Mabait siya sa akin. Tsaka, naalala niyo ba yung aksidente dati? Kumurap ang matanda. Oo naman, sila yun di ba? Ang pamilya nila yung nagmakaawa sa amin. Dati pa yon. Nailigtas mo raw ang anak nila. Yes, magandang intensyon nila, Daddy. So we can trust them. I can trust Kozak. Tumango ang ama. Kung saan ka masaya, mukhang nagugustuhan mo na yung lalaking yun eh. Pasimpleng tumango siya at hindi na nagsalita. Tipid na ngumiti ang daddy niya. Well, at least maganda ang lahi ah. May lahi silang Russian, di ba? Matatapang. Pansin ko nga po. It's late, Dad. Matulog na po tayo. Oh, siya. Ikaw na lang naman ang hinihintay ko makauwi eh. Sa mga sumunod na araw ay inspired na inasikaso ni Concepcion ang kumpanya ng kanyang ama. Paunti-unti ay naaayos na niya ang gusot na pinagmulan ng kanilang problema dahil na rin sa perang in-inject ng pamilya Milos sa kanila. Para mag-celebrate ay nagpasya na siyang bisitahin si Kozak sa opisina nito. Nang makarating siya ay agad na bumungad sa kanya ang bouncer na dati ay strikto. Ngayon ay napakalawak na ng ngiti nito. Bossy, kumusta? Good afternoon. Hi, nandyan ba si Kozak sa loob? Yes, ma'am. Binilinan kami ni sir na papasukin kayo kaagad. Kumapadpad man kayo rito. Thank you. Sige, papasok na ako. No problem, boss. Pumalik siya sa second floor ng club at tinungo ang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto at mukhang may nag-uusap sa loob. Seryoso ka ba, Mama? Papa, pakinggan mo nga to si Mama. Bulalas ni Kozak. Natigilan siya. Ngayon niya lang narinig na maging ganong kaagresibo ang lalaki. Tila ba hindi ito makapaniwala. Lumapit ng bahagya si Concepcion at nakinig. Kung ikakasalman sila ni Kozak, dapat ay alam niya rin ang problema ng pamilya nito. Ayoko mang manggaling sa akin to, Kozak. Pero isipin mo na lang ang kapatid mo.
Pagkatapos ito, she's free. Makakalabas siya ng malaya. Magiging normal na ang buhay niya. Alang boses ng ama nito. Sumang-ayon agad ang ina ni Kozak. Look, binayaran naman natin sila ng sandamakmak na milyones eh. I'm just a mother thinking of my own daughter's sake. Ano ngayon kung kunin natin ang puso ni Concepcion kapalit ng perang ibinigay natin? Oras na may kasal kayo, wala nang magagawa ang parents niya. Kahit mawala si Concepcion, sabihin natin, nagloko siya. Hindi tayo mapagbibintangan nun. Anak, be a good older brother for once. Isipin mo naman ang kapatid mo. Don't be so selfish. Halos mawalan ng lakas ang tuhod niya dahil sa narinig. Natutup niya ang bibig at samot-saring emosyon ang dumaluyong sa kanyang puso. Pagkadismaya, pandidiri at galit. Mama, naririnig niyo ba pinagsasabi niyo ngayon? Para kayong mga halimaw. Akala ko gusto niyo magpasalamat sa pagtulong ng mga fortaleza sa atin dati. Ngayon pala gusto niyo talaga siyang patayin kapalit ang paggaling ni Penelope. Mama, hindi baboy si Concepcion na pwede mong bilhin ng laman loob. Tao siya at may sariling buhay. Nagkaroon ng saglit na kalabog at umugong ang isang matunog na sampal. Akala ko ba ayaw mo sa babaeng yon? You hate gold diggers, di ba? Concepcion is just another money-hungry bitch. Huwag ka nalang makialam sa kung anong balak namin ng papa mo. Shut your mouth! At mag-aido ka sa oras ng kasal. Don't worry, kapag naging successful ang operation ni Penelope, sa'yo siya unang magpapasalamat. Think of it, Kozak. Si Concepcion lang ang pumasa sa cross-matching at tissue typing assessment para kay Penelope dati. Kailan mo ba huling nakitang ngumiti ang kapatid mo? This is our only chance! Huwag mo sirain to! Hindi nakapagpigil si Concepcion at itinulak ng buong lakas ang pinto. Hinarap niya ang mga nagtatalo sa loob. Hindi niyo na kailangan pang mag-away-away bilang mag-anak. I'm here to cancel the stupid engagement. Ibabalik ko ng buo ang pera niyo. Pero wag na wag kayong lalapit ni 10 metro sa akin o sa pamilya ko. And I'm suing each and every single one of you. Taas na hinarap siya ni Kozak. Agad niyang napansin ang namumula at luhaan nitong pisngi. I'm sorry. Hindi ko kayong masikmurang lahat. Kalimutan mo na ang lahat na sinabi ko sa'yo. Doesn't count. Ang kakala ko kasi fairy tale na buhay ang papasukin ko. Hindi ko alam na kayo pa palang papatay sa akin. You may look like a Prince Charming, Kozak, but your mother's a witch. Mabilis na nagbago ang mukha ng ina ni Kozak. Nagmamakaawa ito. Iha, only you can save my daughter. Magbabayad kami kahit magkano. Just let my daughter have your heart. Paano na lang ang business ng daddy mo? Are you going to disappoint them, Concepcion? Pag-isipan mo itong mabuti. This is a good offer. Dagdag ng ama ng lalaki. Mapa, tama na! Please, tama na! Iiling-iling na tumalikod si Concepcion at tumakbo paalis ng club. Halos wala siyang makita dahil sa labo ng kanyang paningin. Pero patuloy siya sa pag-alis. Hindi kinalaunan ay natisod siya sa daan at bumagsak sa konkreto. Concepcion! Sigaw ni Kozak. Sinundan pala siya ng lalaki. Pagtayo niya ay niyakap siya nito mula sa likod. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Concheng. Maniwala ka sa akin. Wala akong idea sa balak nila, please. Humarap siya dito at hinayaan niya na pahirin nito ang kaniyang mga luha. Concheng, tumingin ka sa akin. Wala akong alam dun, okay? Hindi nila sinabi sa akin. Matagal na akong bumukod sa kanila. Wala akong idea na ito ang balak ni na mama. Pinilit niya ang sariling tumahan. Hindi niya matingnan sa mga matang lalaki. Ang hirap paniwalaan yan, Kozak. Pamilya mo sila. Sino ba ako sa'yo? Paano ang kapatid mo? Makakaya mo ba talaga silang tiisin? Kasi kung ako nasa kalagayan mo ngayon, siguro hindi ko alam kung ano magagawa ko. Baka pumayag na lang din ako. Kaya paano? Paano ako makakasigurong magbabago ang isip mo? Baka ikaw pa maghati sa dibdib ko. Baka ikaw pa maghatid sa akin doon. Naiiyak na naman siya. Hindi umimik si Kozak. Nawalan siya ng lakas. Ang saya-saya ko nung isang araw, Kozak. Ang saya-saya ko nang dahil sa'yo. Ngayon ang lungkot ko. At ang sakit-sakit dahil din sa'yo. Halos bulong niya pang pagpapatuloy. Mariing umiling ang lalaki, pero hindi na ito nagsalita pa. Nanatili itong nakatitig sa kanyang muka. Tatawag ako ng taxi. Umuwi ka muna. Magpahinga ka. Sabihin mo sa parents mo ang lahat ng nangyari, okay? Anito.
Tumango siya at hinayaan ng lalaki na alalayan siya. Pinanood niya ito noong makasakay siya ng taxi at sakalang nag-iwas ang tingin nung hindi niya na ito makita. May gasgas ang kanyang tuhod, malaki at dumudugo. Hindi man lang siya tinulungan ni Kozak na gamutin ang sugat niya. Hindi ko na siya makikita ulit, bulong niya sa kawalan. Sumaglit ang tingin ng driver sa kanya, saka ito dumukot ng tissue sa lalagyan. Ma'am, heto, mukhang hindi naman kayo papabayaan ng boyfriend niyo, ma'am. Natatawa siyang umiling. Paano niyo naman po nasabi? Matamlay nang umiti ang driver. Habang inaakay niya kayo, umiyak din siya, ma'am. Minsan lang umiyak ang isang lalaki ng ganun. Umiling si Concepcion at pumikit para pigilin na ang sarili niya sa pagluha. Mukhang wala ng dahilan para magkita sila ulit ni Kozak. Nang makauwi siya, ang unang gumulat sa kanya ay ang official statement mismo ni Kozak. Klinaro ng lalaki na walang engagement na naganap sa pagitan nila at wala ring aasahan na kasal. Simula pala nung umalis siya ng club, ay agad na nag-post ang mga magulang nito. Inangkin siya ng mga ito bilang bagong dagdag sa pamilya. Gusto ng mga ito na i-corner siya sa publiko at mapapayag na ikasal dahil sa pressure. Ngunit dahil sa maagap na statement ni Kozak, ay agad na nabura ang dapat na plano ng mga ito. Anak, ano bang pinanggagalingan ito at bigla na lang nagkaproblema ha? Nakasimangot na tanong ng mami niya. Akala ko pa naman tapos na. Pinakalma ito ng asawa, tinitigan niya ang mga magulang bago dahan-dahan na nagkwento. Punyeta sila! Bulyaw ng mami niya matapos marinig ang lahat. Mga gago! Anong akala nila sa'yo? Hindi tao? Anak, Diyos ko! Mabuti na lang at nalaman mo na agad ang totoo bago pa nila na isagawa ang mga balak nila. Umiling ang ama niya. Koncheng, kailangan idemanda natin sila. Dapat may gawin tayo. Bumuntong hininga siya. Dad, Ma'am, wala akong ebidensya. Dahil di rin ako nakapag-record nun. Wala akong magagamit laban sa kanila. Isa pa, baka mabaliktad tayo. Dahil tumanggap tayo ng pera galing sa kanila. Tapos umatras ako sa kasunduan. Tumayo ang daddy niya. Aasikasuhin ko na ang pera. Hayaan mo malugmok ang fortaleza. Kaya naman natin bumuo ng bago eh. Yung mas patok sa panahon ngayon. Ang importante ay maputol natin ang ugnayan natin sa pamilyang yun. What about Kozak, anak? Anong sabi niya? Tanong ng mami niya. Hindi ko siya makausap ng maayos, ma'am. Wala ko sa sarili ko nung magharap kami. Pero kasi pamilya niya yun eh. Anong laban ko ron? Umiling ang matanda. Iba naman ang dugo sa sariling prinsipyo sa buhay, anak. Ang kadugo malapit sa puso. Pero ang prinsipyo, yan ang nagpapatulog sa atin ng mahimbing sa gabi. Kaya niya bang tiisin ang pag-iisip ng mga magulang niya? Yan ang hindi ko po alam, ma'am. Niyakap siya ng ina. Hayaan mo na. Lilipas din to. Ngayon lang to. Sa makalawa, limot na agad natin ang lahat. Dumaan ang 2 linggo at mukhang nagkamali ang ina ni Concepcion. Hindi niya pa rin magawang limutin ang nangyari. Sa bawat sulyap niya sa kanyang katawan, naaalala niya ang pamilya ni Kozak na gustong bilhin ng kanyang puso. They are creepy! Umiling si Camille. Ano pa nga bang aasahan natin? Yung ibang may halong foreigner na lahi talaga. Kakaiba ko mag-isip. Minalas lang siguro ako sa kanila, Camille. Si Kozak, hindi naman ganun eh. Ipinaglaban nga ako nun. Umirap ang kanyang kaibigan. Oh, ano ngayon? Nasaan siya? Wala diba? Kaya wala rin. Basta may problema kayo ng mamanugangin mo, malaki talaga ang chance na hindi kayo magkakatuluyan ng jowa mo. Malaking factor talaga yan, Bes. Aminin. Kung kailan pa ako nagkagusto sa lalaki, saka naman nagkaganito. Dismayadong tugon niya. Wala na nga ang Fortaleza Motors. Wala pang naiwan sa pera namin. Tapos heto pa ang kinahantungan namin ni Kozak. Bumuga ng hangin si Camille. Ganito na lang. Mag-focus muna tayo sa work. Hayaan na. Ang love, dadating din yan. Malay mo bukas, baka katukin ka diretso sa bahay mo. E di, papasukin mo na lang. Mas malaki pa yata ang tsansa na ma-hold up ako sa gabi kaysa mangyari yan. Nag-ayos na siya at nagpa siyang umuwi na. Wala na rin naman siyang pupuntahan ngayon. Pag-uwi naman ay panay ang mga tanong ng mga magulang niya kung ayos lang ba siya o may gusto ba siyang kainin. Pakiramdam tuloy niya ay may sakit siya. Ma'am, Dad, ayos lang ako. Hindi naman ako napapano. Pero kung mag-worry kayo para bang naputulan ako ng daliri sa kamay. Naiilang nang umiti ang mami niya. Nak,
napapansin mo ba sarili mo? Nagsusuot ka ng ganitong jacket. Nalaman din namin na nag-umpisa ka nang magpunta ng mga bar. Siyempre, mag-aalala kami. Nag-init ang tainga niya at bumaba ang tingin sa suot na damit. Ano ba ang masama sa leather jacket? Ma'am naman, ang tanda-tanda ko na pinupulis niyo pa rin lahat ng ginagawa ko. Paano ako makakapag-settle down yan kung simpleng paglabas ko, minamasama niyo? Koncheng, ano ba? Huwag mo nga pagtaasan ang boses sa mama mo. Concern lang kami sa'yo. Walang problema kung talagang nagsasaya ka sa mga lugar na pinupuntahan mo. Ang kaso, para ka naghahanap ng anino ni Kozak sa mga lugar, nakala mo nandun siya. Napapansin namin, Iha. Nalulungkot kami sa nakikita namin. Umiling ang kanyang ama. Huwag mo lang hanapin ang taong wala, pwede ba? Napalunok siya. Nag-isip siya ng ilang segundo. Ma'am, Dad, bubukod muna ako sa inyo. May spare apartment si Camille na pwede kong paglagian. Ang mahal kasi kapag nagko-commute ako araw-araw. Isa pa, nabubulabog ko kayo kapag may tinatrabaho ako. Kaya naman, umiling ang kanyang ina pero pinigilan ito ng papa niya. Sige, baka kailangan mo rin ng space. Mas lalo ka nahihirapan kung lagi kaming umaaligid ng mami mo. Salamat po, bibisita ako lagi. Mabilis na nag-ayos si Concepcion. Napagtanto niyang tama nga si Camille. Dapat inuuna niya ang sarili sa ngayon. Pagkatapos niyang ma-stabilize ang sarili, babawi agad siya sa mga magulang at pasasayahin ng mga ito. Naging maayos ang pag-iibang bahay ni Concepcion. Natuklasan niya na masaya rin pala ang mag-isa sa bahay. Walang ingay at hindi niya kailangang sumagot sa paulit-ulit na tanong ng kanyang mga magulang. Mahal niya mga ito, pero ang sigisiging pag-iimbestiga at pag-uusig ay nakakasawa na ring pakinggan minsan. Good morning, Bess! It's Sunday! Magsisimba ka ba? Tanong ni Camille sa video call. Oo naman, pupuntahan kasi ng mama at dad. Sabay-sabay kami papunta sa church. Tumunog ang doorbell ng apartment dahilan para matigilan siya sa pagkakabit ng hikaw. Tinapos muna niya ang paglalagay sa kapinuntahan ng pinto. Umabot hanggang sala ang malakas na boses ng kanyang kaibigan. Buti naman at lumalabas na kayo ulit. Anito. Pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang isang pumpon ng mamahaling bulaklak. Special delivery, ma'am. Nagmistulang bato ang kanyang buong katawan habang tinititigan ang mukha ni Kozak. Mas lalo pang humaba ang buhok ng lalaki at mukhang kalmado na ito ngayon. Para bang mas masaya sa kabila ng malalalim na eyebags. Nagtuloy-tuloy naman ang pagkikwento ni Camille. Let's start moving on sa mga relasyon na hindi naman talaga nabigyan ng label. Namilog ang mga mata ni Kozak at tila ba naiintriga sa narinig. Otomatikong isinara niya ang pinto at pinuntahan ng cellphone. Nandito siya. Bulong niya sa babae. Nasa labas, may hawak na bulaklak. Nandito siya. Naalarmang sumigaw si Camille. Te, baka multo yan ha? Baka kailangan mo na ng gamot. Aba, malala yan. May apparition? Pinatay niyang tawag saka nagpaling-paling ng ulo. Lumakad siya sa sala saka bumalik ng kusina. Paulit-ulit ang kanyang lakad hanggang sa matauhan siya. Pinakalma niyang sarili saka binuksan muli ang pinto. Nakatayo pa rin si Kozak at nakapamulsa. Halos magsalubong ang kilay nito at may pag-aalala sa muka. Hay, may tao ba sa loob? Tanong nito. Naging alerto agad siya. Bakit? Pepersahin mo ako tapos itatali at ihatid sa mga magulang mo no? Humigpit ang hawak niya sa pinto. Isang maling galaw at talagang masasampulan niya ito. Saglit na pumikit ang lalaki. Tila ba hindi nito alam kung may iiyak o matatawa sa kanyang reaksyon. Sweetheart, hindi ako nagtatali ng babae. Unless gusto nila. At dapat nasa kama. Dapat may safe word. Hindi kita dadalhin sa kanila. Nag-iwas siya ng tingin at umarting hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Kahit pa halos sumabog na ang kanyang tainga sa sobrang init. Kung ganon, bakit ka nandito? Namaywang ang lalaki. Natuklasan ko kasi na kapag kinalaban mong sarili mong magulang at ipinadala mo ang may sakit mong kapatid sa States upang ipagamot, may chance na mapalayas ka. Babawin ang business mo at aagawin nila ang bahay at tinitirahan mo. Lahat ng yun, great discoveries ko in just 1 month. Nakaramdam siya ng lungkot para sa lalaki. Bakit ba kasi humarang ka sa gusto nilang mangyari? E di sana may pera ka pa, may bahay, may trabaho. Tapos,
Lumapit si Kozak at hinaplos ang kanyang pisngi. Anong mangyayari sa'yo pagkatapos kapag pumayag ako? Higa sa isang mesa, dudukutan ng puso. Malungkot na umiling ang lalaki. Hindi pwede yun. Hanggat buhay ako, walang dapat manakit kay Concheng. Pinilig niya ang ulo para iwasan ang kamay nito. Kumusta ang kapatid mo? Itinago ko siya. May sarili naman akong pera. Yun ang gagamitin ko para mahanap siya ng gamot sa abroad. Pumalatak ang lalaki. Ibig sabihin niyan, wala na akong pera. Mahirap na ako. Wala pang bahay na matitirhan. Kumunot ang kaniyang noo. Oh, ba't sa akin ka napadpad? Paano mo nga pala nalaman ang address ko? Ngumiti si Kozak. Binigay sa akin ng papa mo. Alam mo ba? Nagustuhan niya na ako ngayon. Niyakap niya pa nga ako eh. Kwento mo sa pagong. Asik niya. Gumagawa ka lang ng kwento eh. Itanong mo. Humalukip-kip ang lalaki. Nandito ako para sana humingi ng tulong. Naghahanap ako ng bahay na mapag-istayan. Kahit saglit lang. Saglit lang? Napakagatlabi siya. Gaano katagal? Mga 3 taon, pwede na. Napaatras siya. 3 taon? Sobra naman yun. O nga no. Tumango-tango ang lalaki. Sige, 3 buwan na lang. Sa mga panahon na yan, makakaipon na ako ng pangrenta ko. Maghahanap pa ako ng trabaho nito. Inilibot niya ang tingin sa loob ng silid at sinabing, isa lang ang kwarto ko. Okay na sa akin sa sahig ng kwarto mo. Pinaningkitan niya ito. Iniisip ko na sa couch nitong sala ka dapat matulog. Inayos ni Kozak ang buhok at bumulong. Sayang. Nagbingi-bingihan siya at nagpatuloy. Kapag by 10 p.m. dapat nakauwi ka na kahit may spare key ka. Ayoko na nagigising ako sa ingay. Sabay na lang tayong umuwi. May motor ako. Napabugos siya ng hangin. May panggas at motor ka, pero wala ka matutulugan? Ang motor ko pwedeng higaan. Ang bahay hindi umaandar. Aba, syempre, mas kailangan ko na masasakyan pagpapasok ng trabaho. Rason nito. Talaga may sagot ka sa lahat ha? Nagangat siya ng kilay na siyang ikinalawak ng pangngiti nito. Galit ka ba? Tanong nito. Agad niyang inayos ang ekspresyon at ngumiti. Hindi. Hati tayo sa upat grocery, okay? Natural. Nasaan ang mga gamit mo? Tanong niya. May bulaklak ka pero mga gamit mo wala. Siyempre, tinatansya ko pa kung papapasukin mo ba ako. Baka pagulugin mo sa hagdan ng maleta ko kung pangungunahan kita. Taas noong umirap si Concepcion. Buti alam mo. Iangat mo na nga rito ang gamit mo para matulungan kita sa pag-ayos. Yes po, ma'am. Inayos niyang sarili sa salamin bago naghintay sa pinto para sa pagdating ni Kozak. Nung makita niya itong may daladalang bag, hindi niya napigilan ang sarili at lumapit para tulungan ito. Konsyeng ako na, mabigat. Saway ng lalaki. Ito, kaya ko to. Aniya na ang tinutukoy ay isang backpack. Sige na nga. Tumikim ang binata. Nga pala, hindi ka naman naharas ni na mama at papa mula nung umalis ka sa club, di ba? Tumango siya. Oo, di ko alam kung anong ginawa mo para mapatigil sila. Pero kahit anino nila, di ko na nakita ulit. Thank you. Good. Hindi ka dapat nagpapasalamat. Mali naman talaga ang naisip nilang solusyon kay Penelope. Masyado silang nabulag ng akala nilang tama. It's my job to stop them. Bumuntong hininga ang lalaki. Si Penelope nga, di rin alam ang balak nila. Nung sabihin ko sa kanyang lahat, halos makonfine siya ulit dahil sa matinding hiya at takot para sa'yo. She's a good girl. May araw kaya na makikita kaming dalawa? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Kozak. Oo naman, ikaw pa. Talaga? Promise. Para makasigurado ka, advice ko lang. Yung kuya ni Penelope, pwede mong jowain. He's very willing. Kahit anong request mo, ibibigay nun sa'yo. Sabi ng lalaki sabay kindat. Yun nga lang. Ako lang ang kuya ni Penelope kaya hindi niya napigilan na hampasin ito sa likod. Umayos ka nga. Nagtatanong ako rito ng seryoso eh. Aray, bakit ba? Seryoso rin naman ang sagot ko ah. Subukan mo nang malaman mo na walang halong biro to. Noon naman nagring ang cellphone niya. Agad niyang dinampot yon at sinagot. Hello, ma'am? Anak, going ka na ba? Nandito lang kami ng dad mo sa labas. Inaabangan namin ang pagdating mo. Nahigit niya ang paghinga. Papunta na po. Just stay there, mommy. Malilita ko ng ilang minuto. Fine. Mag-iingat ka sa biyahe, anak. Thank you.
Will do, ma'am. Ngumiti na may pagkailang si Kozak. May date ka ba na pupuntahan? Mukhang aligaga ka. Umirap siya rito. Yes, I have a date with God and my parents are going to be there too. Kaya ikaw magsimba ka rin paminsan-minsan. Magdala ka ng payong, mainit ngayon. May lalagyan ka ba ng tubig? You can bring water too. I'm fine. Hetong spare key ng apartment. Tinapik niya ang pisngi ng lalaki matapos itong bigyan ng susi. Mag-ayos ka ng mga gamit mo. Yes, ma'am. Ingat ka po sa daan. Nakangiting ni Lisa ni Concepcion ang bahay at pumara ng taxi para mapuntahan ang mga magulang sa dati nilang bahay. Nang makalabas siya ng sasakyan, agad na napansin ng mga ito ang kanyang kakaibang galak. So, pinuntahan ka kaagad ng lalaking yun ha? He's quick. Kaninang madaling araw, binulabog niya kami. Mararating niya lang galing States pero ikaw agad ang hinanap. Panimula ng kanyang ama. Naitaboy na niya ang mga magulang niya pero ang kapalit, walang natira sa yaman na ibinigay sa kanya. Ngayon sariling ipon niya pa ang panggasto sa pagpapagamot ng kapatid. Pabirong umirap ang mami niya. Mahirap tanggihan ng lalaking yun. Mapilit anak, matigas pang sikmura. Your father was satisfied with his character. Humalakhak ang daddy niya. Aba, minsan lang makakita ng lalaking ganun. Kung iba yun, baka pinanghinaan na ng tuhod sa harap ko. Siya, nakuha pa akong tawaging dad. Hinulma yata sa 2x2 ang apog ng lalaking yun. Ang kapal ba naman? Hindi na napigilan ni Concepcion ang mapabungis-ngis. Natigilan ng dalawa dahil sa reaksyon niya. Dear, tingnan mo siya. She's so in love, ano? Sumang-ayon ng kanyang ama. Look at her cheeks. Sabog na sabog. Hindi yan dahil sa makeup na blush, no? Walang makeup na ganyan ka-blooming ang effect, dear. Niyakap niya ang dalawa. Salamat at napagtiisan niyo ako noong mga araw na nalugmok ako. Thank you for understanding me and giving me time to grow. Napakaswerte ko sa inyo, Mommy, Daddy. Anything for my unay ka-iha. I'm old. Wala nang mahalaga sa akin sa edad na to, kundi ang makita ka na komportable at masaya. Tumango ang kanyang ina. Your dad is right. At dahil dyan, marami tayong ipagpapasalamat sa Diyos ngayon. Come on, baka mahuli na tayo sa misa. Ipinagdasal ni Concepcion ang kalusugan ng mga magulang sa araw na yon, pati na rin ang kaligtasan nilang pamilya. Hiniling niya rin na sana maghilom ang sugat sa puso ni Kozak, dahil alam niya na malungkot ito sa mga nangyari. Hindi natuloy ang balak ng mga magulang nito at hindi siya pisikal na nasaktan. Pinapatawad na niya ang mga ito at ipinagpasa Diyos na lamang niya na sana ay magbago ang kalooban ng mga ito. Matapos ang misa ay nagmungkahi ang kanyang ina. Ba't di tayo kumain sa labas ng kasama si Kozak, anak? Ngumiti lamang siya. Saka na kapag kami na, Mommy. Ikinatuwa yun ng kanyang ama. Pagulungin mo sa asin bago mo sagutin, Konching, ha? Hindi siya sumagot dahil ang mami niya na mismo ang sumaway sa kanyang ama. Hoy, ikaw! Kasi simba mo lang, dear. Yung bibig mo, masama na naman ang sinasabi. Oo nga pala, sorry, dear. Natatawang sabi ng daddy niya. Ipinasyal ni Concepcion ang mga ito, saka mag-isang umuwi sa apartment. Habang tinitingnan ng pinto, ay ini-imagine niya kung anong klaseng pamumuhay naman kaya ang mangyayari sa araw-araw. Ngayong kasama niya si Kozak. Kozak? Nag-unat si Concepcion at tiningnan ng phone. Huwag mo na akong hintayin, mag-overtime ako ngayon. Sa opisina na yata ako magpapahinga. Paano ang hapunan mo? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Kailangan mo ba ng pamalit na damit para komportable ka dyan? Hindi na, maabala pa kita. Sanay na kasi ito na magluto ng para sa dalawa tuwing hapunan. Mag-text ka kapag matutulog ka na. Opo. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos magpaalam. 2 linggo na mula noong mag-umpisa silang magstay ni Kozak sa isang bahay. Gumaan ang gawaing bahay para sa kanya. Tumutulong kasi ito at hindi kailangan pagsabihan. Hindi rin ito matiis na makita siyang nagbubuhat ng mabibigat, kaya sumasama ito lagi kapag may importante siyang lakad. Ngayon tuloy, gusto ko siyang makita. Daing niya sa kawalan. Nang maghating gabi, natapos niya na ang dapat habulin sa trabaho. Wala na siyang gagawin kundi maghanap ng pwesto at matulog na. Binuksan niya ang phone at tinext si Kozak. Hindi niya inasahang gising pa pala ito at mabilis na nag-reply. Can I call? Anito sa text message. Hello? Bungad niya noong kumonekta na ang tawag. Ba't gising ka pa? Hinihintay ko ang text mo.
Walang bahid na antok sa boses ng binata. May palakalakang tunog na tila ba nasa labas pa rin ito ng mga sandaling yon. Tapos ka na dyan? Oo, magpapahinga dapat ako saglit. Ngumiti siya. Buting nga natapos agad hindi na ako inumaga. Very good naman, sige na, bumaba ka na dyan, umuwi na tayo. Ha? Napabalikwas siya sa pagkakahiga. Nasaan ka pala ngayon? Nandito sa baba ng building nyo. Napadaan lang ako nung mag-text ka. Sakto diba? Mabilis niyang inayos ang mga gamit at bumaba. Napadaan ka sa pinagtatrabahuhan ko ng hating gabi? Ayos Tinalo mo pa ang mga tanod sa pagronda. Pumalatak si Kozak. I was just hoping na matapos ka kaagad at umuwi ka. Wala na masasakyan sa ganitong oras. Hindi na safe. Naaninag niya ang lalaki sa kalsada. Nakahilig ito sa motor at may nakadikit na cellphone sa tainga. I see you now, sweetheart. Ibinaba niya ang tawag at sinalubong ng yakap ang lalaki. I miss you, sabi niya rito. Humalakhak ito. Buti na lang pala't pumunta ako. Napangiti kita kahit papano. You always makes me smile. Napalunok siya nang tamaan siya ng lamig. Tara na. Inilagay ng lalaki ang helmet sa kanyang ulo at ikinabit ito. Naghapunan ka na ba? Iniiwas niyang tingin. Iyata, nakalimutan ko na Namaywang ang lalaki. Next time, hatiran kita ng baon. You can say no. Ano ba naman yan? Pabirong sabi niya. Baka kung anong isipin ng mga katrabaho ko pag nakita ka. Sasabihin nila may boyfriend ako. Natigilan si Kozak. Wala ba, Koncheng? Wala ka bang boyfriend? Hindi agad siya nakasagot dahil sa gulat. Kagagaling niya lamang sa trabaho kaya medyo lumulutang pa ang kanyang isip. Wala pa, but I have this someone na gusto ko maging boyfriend. He's been tailing me for weeks now. Considerate siya. He's a gentleman. Maparaan din siya and I think he loves me too. Naningkit ang mga mata ni Kozak. Maya-maya pa ay ngumiti ito. Koncheng, ako ba yun? Hinampas niya ang braso nito. Oo naman, ikaw yun. May iba pa bang umaaligid sa akin ngayon? Sa mata ng mga kapitbahay natin, live-in partner na kita, no? Umugong sa kalsada ang malakas na halakhak ni Kozak. Hindi maubos ang tawa nito kahit pa niyayakap siya. My God, coming here tonight was worth it. Kinatok niya ang dibdib nito. Akala ko ba napadaan ka lang? Talagang hinintay mo ko, no? Tumango ang lalaki. Yes, ma'am. Ilang oras ka naman kayang naghintay dyan, ha? Sa susunod, wag mo nang gagawin yan. Idinantay nito ang ulo sa kanyang balikat. It's okay. Habang tulala ako rito, nakakapag-isip-isip din naman ako. Kapag di pa naging tayo, di ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong idea. Kinapalan ko na nga mukha ko nakitira na sa'yo Oo nga. Kahit may bahay ka pa, nasa apartment kita. Nag-angat siya ng kilay. Hanggang kailan ka magpapanggap bilang homeless, ha? Namilog ang mga mata ni Kozak. Alam mo? Nang bumalik ka, hindi lang sinamamatdad ang alerto. Kahit si Camille, pinaimbestigahan ka rin. Hindi ako ganun katanga. Nag-init ang mga mata niya. Alam kong binablockmail mo si Natita para hindi na nila ako pakalamanan ulit. Ginawa mo yung para sa akin, so thank you. Niyakap siya muli ng lalaki. Tanggalin natin ang helmet. Teka lang. Bakit naman? Ngumiti ang lalaki. Paisa ng halik, sige na. Kusang tinanggal ni Concepcion ang helmet at tumingkayad upang maabot ang labi ng binata. I love you, matagal na. Ramdam ko. Kaya kahit nakakatorpe minsan, hindi ako sumuko. Tugon ng lalaki. I love you is not enough to express my emotions though, Koncheng. I'll die for you. I'll kill for you if you want me to. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng lalaki. May kondisyon ako. Ano yun? Tuwing Sunday, sumama ka sa amin ng parents ko na magsimba. Kumibot ang labi ni Kozak. Koncheng, hindi mo gagawin? Kunwari malungkot niyang binulong. Gagawin siyempre. I know you want me to pray. Hinalikan siya ulit nito. My angel, stay with me forever. Mariing tumango si Concepcion. Promise yan, Kozak. Just us two. Makalipas ang ilang taon, ay nagpakasal sila ni Kozak. Dahan-dahan napatawad niya ng lubusan ang mga magulang nito, ngunit hindi niya pa rin maiwasang mailang sa mga ito.
Naiintindihan naman ng mga ito ang damdamin niya, kaya palagi rin siyang binibigyan ng sapat na space. Nakahanap na si Penelope ng donor, kaya naman maayos na ito ngayon, bagamat kailangan pa rin magpa-check up ng regular. Ito rin ang madalas nilang kasama sa bahay, lalo pa noong ipanganak niya ang panganay niya. Walang paglagyan ng kaligayahan at pagpapasalamat ang puso niya. Mabuti na lang at dumating si Kozak sa buhay niya. Masaya siya na ito ang unang lalaking kanyang inibig at sa totoo lang, hindi niya ma-imagine ang sarili niyang nagmamahal ng iba. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!